Hello po sa lahat ng ating mga kasama dito po sa Pangasinan Eagles Network at Sunday. It's a Lord's Day kung kaya tayo po ay sumamba sa Panginoon kaninang umaga. Kung hindi naman po kayo nakapunta, this is the advantage of having this Pangasinan Eagles Network that we might worship the Lord together dito po sa oras na ito. Kung kaya salamat sa Panginoon at tayo magkakasama. At of course, tayo po ay nasa 239 days na live streaming natin. Isang araw na lang, 8 buwan na pala tayong araw-araw magkakasama, no? Kung kaya, salamat sa Panginoon. At napagtsatsagaan niyo si Pastor Bubot. At ganoon din po, napagtsatsagaan ko rin kayo. Hindi po, joke lang. At salamat po sa buhay ng bawat isa, kung saan, 5 days na lang. Pasko na po, at tama ba? O tama nga, 5 days na lang. It's now 20th of December. At 5 days na lang, Pasko na. At 12 days na lang, 2021 na. Naku grabe. Who would believe we endured such testings and pandemic na ating pong dinaanan? Nakakatuwa naman at tayo sinasamahan ng Lord. At salamat po sa lahat kasi for by grace through faith in Jesus lang naman po tayong lahat, At binabati ko rin ng God bless ang bagong anak ni Ma'am Juby at ni Sir Joseph, kapapanganak lang po via CS. Salamat sa Panginoon at nandiyan po sila ngayon at may bago silang baby, their firstborn child. Yan, binabati ko kayong mag-asawa, at ang De La Cruz San Nicolas family. Ayan. So before anything else, tayo po muna ay saglit na, of course, hindi naman pwede mag-umpisa to nang hindi tayo manalangin, di po ba? Kung kaya tayo po ay umpisahan natin sa isang panalangin at humingi ng pagpapala at pagkasi ng Diyos sa buhay po ng bawat isa na kung saan ay tunay ngang napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Yun. Sige po, tayo saglit na mag-pray. Makapangyarihang Diyos, Ikaw na lumikha ng langit at lupa, Diyos na nananahan sa aming mga puso sa pangalan ni Jesus, at Diyos na gumagabay sa amin sa oras na ito. How great You are, O God, and how faithful is Your love to Your people. Lord, I present Your people this afternoon, including this very hour, that this solely belongs to You. Father, with the presence of Your angels, O God, in heaven, and around us, O God, and by the presence of many witnesses that is ahead of us, mga nauna sa amin, we give You praise and honor. We humble ourselves to You that we might see the good things, the wonderful things, the promises You have given unto our life, especially in this Christmas season that You have entrusted to Your people. Maging pagpapala kami ng lahat, maging inspirasyon kami ng lahat, at kung anuman po mga pinagdadaanan ng bawat isa, You are in control of the situation. Salamat, Panginoon. I-bless Mo kaming lahat sa Iyong lakas, kapangyarihan, katapatan, pagmamahal, kagalingan, provision, lahat ng para sa amin ay galing po sa Iyo. Kung kaya hinihingi namin ang habag Mo, ang pagpapala Mo, ang pabor Mo, at sa tao, lalong-lalo na sa Iyo. Pagpalain Mo kaming lahat with an open heaven, for this is the day that You have made, and we will all rejoice. Magkakasama kami sa live streaming na ito. To You be the glory, our God, our Father, our Jesus, and the Holy Spirit. Amen. 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 Magandang hapon po sa lahat. Pastor Bubot po, ng DOJ Powerhouse dito po sa Farmville Subdivision, Santa Barbara, Pangasinan. Magkakasama tayo muli at salamat po sa inyo. At of course, this would never start without mentioning each one na nagbibigay po encouragement sa amin dito sa Pangasinan Eagles. Unang-una ay si Tessa Doblois Paradero. Nagsunod-sunod na ang panunod mo, kapatid, Tessa. Ganon din kay RG Katipay, Cheche Bihag, Iligan City. Tama ba ako, Cheche? Hariza Sakura Aquino Santos. Ang haba ng pangalan mo, Hariza Sakura Aquino Santos. Magandang hapon, blessed afternoon. Saan man lugar kayo naroon. John Philip Ubero Evangelista, blessed afternoon to you, sir, ng Pampanga and Santa Barbara. Mark Greiger, Prince Floor, GJ, ayan, magandang hapon, Ate Virgie, at ang inyong gwapong-gwapong asawa si Kuya Danny. Magandang hapon at ang inyong mga anak dyan po sa Montalban, Rizal. Good afternoon. Blessed afternoon din kay Brenda. Oy, tita ka na naman, Brenda. Nanganak na si Ma'am Juby. At praise God, si Ma'am Brenda nasa
Dubai, ano? Pagpalain kayo ng lahat dyan sa Dubai at sa marunong ang family mo, kay Tolitz, ano? Kay Lito, magandang hapon sa inyo. Ang ganun din sa ating kapatid, si Herbindrex Kirer Cayago, si Ina Rezel, si Junel, magandang hapon na Singgan. Ano, at ang buong Tarangco family, sino ba? Si Tatay, ano? Si Tom, Kuya Tom, Tarangco, magandang hapon. Liamir Estrada Kalaksan ng Dubai also. Ganon din kay Mitzi Bangilista. Kumusta na, Nelmida? Ng Binmalay. Hello po sa inyo dyan sa Binmalay. Ate Morfa Roy Molo ng Kalasyaw. Hello to you po. Ayun din si Ate Cynthia Rosario Imos. Ito, mga Rosario, nasa Lord na talaga to Marami po ito, no? Mga Rosario family. Ate Cynthia, hello po. Nandiyan kayo sa San Carlos. Ishmael Kakayurin. Magandang hapon din sa iyo, Brad. Ano? Leia Robledo na Okinawa, Japan, ang Vice Presidente ng 45 live streaming. Singkit Shane, hello to you, Singkit Shane. Ayan, siguro singkit ka, no? Ganon din kay Kuya Bonnie Liquiran. Oy, kasama natin siya kanina hanggang sa Sunday service dito po sa DOJ, ano? Salamat po sa inyo Kuya Bonnie. Ate Malu Abuid at Margie Arjona Banda, magandang hapon sa inyo. Yun, Ate Cynthia, magandang hapon uli. Aga Beth Quizon, hello sa inyo po. Quizon din po ako, mother side, ano? From Bugalyo naman ako. Ate Aida Cuenca ng Japan. Lilin Loresco, good afternoon, dyan sa Tulyao. At Ate Norma Baloto Madamba ng Baguio City. Yun, Ate Fortunata de Leon Matabang ng Qatar. Opo. Ganon din si Pastor JC, pagaling ka sir ha. Daming inom ng tubig ha. At ang bagong nanay, walang iba kundi si Ma'am Jubilin de la Cruz San Herculas. Magandang hapon sa inyo dyan sa, Medical City. Hindi Medical Centrum pala. Yan. Tabara Posas, magandang hapon. Kuya Mario Martinez, hello po sa inyo. Kumusta na ang Christmas party? Karen Calao. And of course, ang ating pastor dyan po sa Hungary. Walang iba si Pastor Glenn. Good afternoon. Merry Christmas, sir, ha? Wow, first time mo mag-Christmas sa Europe pa. Europe, sosyale, ano? Ganon din po sa California, ang barkada ni Kuya Manny Okang. Binabati ko po ang Castoeras family dyan sa San Francisco ba? San Francisco, California o San Jose, California? Sa USA po, ano? Patawarin niyo ako kung nagkamali pero gusto kong tandaan kaya inuulit-ulit ko po, ano? Kasi mahalaga sa akin yon, yung pangalan, lugar ninyo para sa pananalangin din po, ano? Ganon din kay MJ Velasquez ng Kingfisher and I think he's from San Carlos, ano po? Junel Salvador, wala ka kanina Junel ha? Junel Salvador, magandang hapon. San Jose, California, yes. Yun, si Romel Castueras. Magandang hapon sa lahat ng Castueras family. Ganon din po. Hapon na pala dyan, Pastor. Saan nga po pala kayo? Kuya Mario Martinez. Teka, saan ko nga ba? Hindi ko maalala, Kuya Mario, pakiulit mo nga. And of course, ang ating magandang pastora na asawa po ng gwapong-gwapo si Pastor Ramos. Walang iba kundi si Pastora Mary Jane. Hello po sa inyo. Yan, magandang hapon mula din sa Toronto, Canada, si Marilu. Kumusta na ba sister mo, si Grace, ano? Yan, magandang hapon, Mary Grace, ano? Kumusta mo ako, ha? Shout out daw kay Kate Anin, Jeneline Agapay, Anin, Alicia Anin, Fiona Taranco, Nathan Taranco, Jonolyn Agapay, Cecilia Agapay, Junsis Agapay. Magandang hapon, mapagpalang hapon, maraming aginaldong hapon sa inyong lahat dyan, sa Asinggan, mula po sa Taranco family. Ayan, ano, ayan po. Ginabati ko rin ang napakagandang hipag ng aking kapatid na si Gigi, walang iba kundi si Ate Ruby Cubaco Belisario. Magandang hapon, ang magandang asawa ni Engineer, ano? Magandang hapon po sa inyo. At happy anniversary din kay Pastor Ricky Victoria. Binabati ko ang ating gwapong-gwapong pastor ng Jesus Lord of Freedom. Ang ganda ng kanilang anniversary. Ganon din po, binabati ko rin si Cecil Castillo. Magandang hapon, Cecil. Ate Wilma from Perth, Australia. Walang ibang gaganda na dyan sa Perth, kundi ikaw lang sapagkat anak ka ng Diyos.
Diyos. Amen. Kilet Bangad Pasalo, good afternoon. Ate Alma also from Sydney, Australia. Loretta Velasquez, taga Pugaro, praise God. Kuya Arnel Rosario, good afternoon po sa inyo at ang iyong magandang asawa, si Ate Alice. Hello po, bakasyon nyo ngayon, Dan sharing daw, sige nga po, pakishare na nga po sa lahat, upang ma-enjoy natin ang ating panunod, lalo na ng ating mga kaibigan. You know what? The purpose of this preaching is not for us alone. Ayun, si Kuya Mario pala, taga Saudi Arabia, nandiyan nagtatrabaho sa Saudi. The purpose of this preaching is not for you alone. It is for your friends, particularly those people who have not yet believe and receive the Lord Jesus Christ. We are doing them a favor actually. So, pakishare po. Mas maganda kung live kasi para mabigyan natin sila ng tamang shout out, tamang pansin, at they belong to the kingdom of the Lord. Malay ninyo, Di ba, Malu makikita kayo ni Mary Grace at 25. Magpaunat kayo ng buhok, ha? Marilu. Beverly Ferrer, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon. Diyan sa Sydney, Australia. Kumusta niyo po ako kay Kuya Ped? Magandang hapon kay Girly at kay Kimson. Yan, family Kimson. Sila po yung umampun sa akin dyan sa Sydney, Australia before. Ganon din, binabati ko ang lahat. Maria Torres, good afternoon. At pagpalain pa tayo ng Panginoon. So, pakishare na po. The title of this message, habang binubuklat ko, ay Heaven's Gospel Christian Message. 3 parts po ito, hinati ko, para maiksi lang po. Kasi as much as possible, gusto ko lang iksaan yung outline, pero because of the abounding revelation of the Lord, ay napapahaba. Kasi ang gusto ko po sana kayo nagte-take note sa mga binibigyan ko. Marami po ito Kaya ang iba, inuuna ko na, yung mga regular, inuuna ko na po sila. At ang dalangin ko nga ay, yung mga hindi ko, kasi most of the time po, sa aking outline lang yon, yung revelation po sa live, dito sa live. Kaya as much as possible, ay ina-advise ko yung mga nanonood na mag-take note kayo or humingi kayo ng note para may pandagdag. Yon. Kasi kailangan natin yan yung daloy ng banal na espiritu. At para po maipaliwanag natin ang husto, if ever may makapagtanong sa atin, Ayun, si Marilu daw, straight na po ang buhok from Toronto, Canada, ipapakulot ko. Kaya nga, mahirap maging si Lord, Mahirap ang maging Diyos, Buti na lang di tayo Diyos, nag-Diyos-Diyosan yung iba. Buti na lang alipin tayo ng Diyos, Kasi ang Diyos, kung pakikinggan ng lahat, nako, siguro sasabunutan niya sarili niya. Bakit? Yung mga unat nagpapakulot, yung mga kulot nagpapaunat. Amen. Yung mga pango, antag dito, no sleep, wala nang imposible ngayon Wala nang imposible. Di mas lalo sa Lord, nauna na yan, nung panahon pa ni Mary. Okay, so the title of the message is Heaven's Gospel Christmas Message. Okay. Again, let me remind you, Christmas is not December 25. Alright. Nagkaroon lamang ng December 25 yan dahil kay Constantinople. Para magkaroon ng relationship, madali nilang bitbitin ng mga tao para makilala si Lord. Actually, ay Roman mga gods, yung mga yan, yung sinasamba ng mga yan nung araw, pero nakakilala si Constantinople sa Lord, kung kaya yung mga practices ng mga pagans, o idol worship, mga gods nila, ay inilakip kay Jesus. Ito po yung istorya kung bakit inilagay sa December 25. Kasi pati yung calendar natin, hindi naman po yan ang original na calendar natin, di ba? Ang calendar natin ay Roman calendar. Kung kaya iba po rin ang calendar ng Hebrew. Alam ko, ang calendar ng Hebrew, mga 6,000 years na ngayon Yun po, So, hello sa aking BF daw, sabi ni Ate Virgie Rosario Kawili, na nanonood din si Cecil. Ang inaabangan ko si Rita ngayon. Siguro, hindi kasi sumamba si na Rita, nakita ko sa picture kanina, kasama niya si Sir Danilo. Danilo rin ang pangalan, di ba? Ate Virgie, classmate mo. Ito naman, si Ate Cecil ay iyong ka-office mate sa Quezon City. Praise God. Hello, Jem D. De la Cruz. Nanganak na si ate mo. Nanganak na. Hallelujah. Ayan. Magpagpalain pa kayo ng Panginoon. At Merry Christmas sa inyo dyan sa Dubai, ha? Ayan. Maulan po rito. In fact, ang Cagayan, yung mga brad ko sa Cagayan, ay nag-post na naman doon sa aming group chat.
at nag-release na naman po ng tubig sa Magat Dam. Kaya pag-pray po natin sila, marami na naman po lugar sa Cagayan na binabaha. Kaya nga po siguro ayusin talaga dyan yung Cagayan River because Cagayan River is one of the longest river in the Philippines and it is now being flooded. Konting release lang ng tubig sa dam ng Magat ay binabaha na po sila. Siguro dapat i-silt or probably mga engineers ng gobyerno natin gumawa na ng paraan kasi nakakasira po sa ating ekonomiya din pag ang isang lugar ay binaba. Primarily we are all most of our land is agricultural lands. Kaya pag binaha, naku, damay ang pananim at ang paano ang ating kakainin. Ano po, kaya no wonder ay nag-i-import pa tayo ng rice. Ayun, Lino pala. Sorry po, Ate Virgie. Sorry, Kuya Lino. Ayan, binabati ko rin sa buhay ni Malu. Birthday daw. Kung habaan nito, Ate Malu, ha? Grandson King Alexus Abuid. Birthday niya ngayon, ha? Ayun, King. Happy birthday to you, ha? Sabihin mo kay Lola mo, ay blow out, ha? Tama na yung Jollibee, ano? Pero bawal ang bata lumabas eh. Nag-celebrate siya, shout out sa Abuid family. Kompleto po kami ngayon. Nandito po ngayon ang anak kong engineer, Alma Abuid. Hello, attorney engineer Alma. Magandang hapon. Nandito rin si Aliazar Torres. Siya nagmamasahe sa amin ngayon. Hello, Aliazar. Sige, good yung pagmamasahe mo. Tapos sabay sahod, Sabay sahod. Siyempre, Christmas eh. At saka pinagpala ang mga nagbibigay. Kayo, Malu, magbigay lang kayo na magbigay, ha? Roby Barnuevo at sa iba pang mga bisita namin, thank you po. Naka-loudspeaker kami ngayon. Oh, hello kayo. Ang pinakapoging paso po ng Pangasinan Eagles Network, Presence of God Inside. Hindi po pogi physical, pero pogi po inside. Yan. Presence of God Inside. Pastor Bubot po. Kuya Lino, magandang hapon po sa inyo at sa lahat ng inyong mga anak dyan. Angog Maitim Rene. Grabe naman pangalan nito. Angog Maitim Rene. Magandang hapon. At of course, ang ating kapatid dyan sa Binmalay, walang iba kundi si Lia Aniceto kasama ang kanyang gwapong asawa, si Benmar at ang kanilang tatlong anak, si Jewel, si Queen, at saka, anong pangalan ng bunso? Teka, nakalimutan ko. Janang. Si Janang, ayun. Lina Beer Tagiban, magandang hapon. So, the title of our message on our 239th day is Heaven's Gospel Christmas Message. Ito po, ang ating mensahe ngayon. Okay, basahin na natin. Ano po? Luke chapter 2. Yan. Yesterday, and for the past 2 days, ay kinuha natin yung the fullness of time. Ano po? When the fullness of time has come, sabi mo sa iyong katabi, hinog na hinog ka na sa Lord. Woo! Pag sinabing hinog na, ani ka na. And I can't believe na nakaraos tayo ng 9 months actually. March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 9 months. Ate Rose Colio ng Bulacan, 9 months. Na nung una ay nagpanik tayo. Walang mabiling alcohol, walang mabiling face mask. Alam niyo po, yung isang kahon nakabili ako when I was about to go to Hong Kong. Kasi po, wala daw face mask sa Hong Kong. Bumili ako dito. Alam niyo ba, isang kahon ay nagkakahalaga ng 750 pesos. Diyos ko namang pagpapanik yan, Nagtataka nga po ako diyan sa mga malls natin, sa mga department stores natin, sa mga convenience natin. Iisipin mo ang alcohol na ubos. Hello, maging sa Hong Kong, pagdating ko pa, wala nang alcohol. Pastora Berna de Leon de Guzman ng GCF, Calasiao, Binmalay, magandang hapon. Walang alcohol, nasa lubong ko yung Pilipino dun sa may worldwide, doon sa lugar po ng mga Pilipino, may mall kasi doon ng Pilipinong tambayan, yung worldwide. Walang mabiling alcohol. Sabi ng Pinoy na nakasalubong ko, bibili na lang po ako, pastor ng Ginebra San Miguel, kasi alcohol din yun. Amen. Nandiyan ba kayo? Ayan. Ate Edna Katlay Pinlac, magandang hapon po. Brian Gallego, hello sa inyo dyan, At, kaya nga po, pasalamatan natin ng Lord. And, isa pang Sunday ay 2021 na. And let us give praise to God. Ang dami nagkasakit, 480,000 plus Filipinos
ang nagkasakit. But I have nothing against do sa mga nagkasakit. Ano po? I just want to give glory to God kasi yung anak ko, nag-positive nga, hallelujah, gumaling. Nandun na uli, nakabalik na sa abroad. Nervyos kami. Ganun pala yung damdamin, ano? Kapag meron kang nakasalamuha, ano, pati ikaw na wala naman, Diyos ko, piling mo, magkakasakit ka na rin. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Ang hirap nun. At ito yung mga panahon na na-develop po yung faith natin. Lalong-lalo na napalapit tayo sa ating family. Yan, pinatigil ang trabaho sumandali. May mga nawalan ng trabaho, pero it doesn't mean it's the end of the world. The most important thing is God has given us another chance, another life, and another hope. Ano? At Nanay Josephine Hines na Malasiki, di ba? Kung kaya itong mensahe ito galing sa langit. Heaven's Gospel Christmas Message. Sila po ang unang nagbigay ng gospel. Alam niyo ba yung gospel? Mabuting balita, sabi sa Tagalog. But the gospel is, Jesus Christ, the Son of God, became the Son of Man, who became the Son of Man, Jesus Christ is the Son of God, who became the Son of Man, that we sons of men could become sons of God by believing in His name. Yan po yung gospel. Yung gospel is Diyos nagkatawan tao, na ilagay sa sinapupunan ng isang birhen, at naging tao sa under the law, under the woman, nasa ilalim ng babae, at nasa pailalim sa batas, hinog ang panahon, 6,000 to 4,000 years, or 4 to 5,000 years, saka lumabas yung pangakong ito, at siya ay naging tao, bagamat siya ay 100% God, dinaanan niya ang pagiging tao, at namatay sa krus. This is the gospel, namatay sa krus para sa ating kasalanan, at nabuhay magmuli. Ito yung final. Kailangan niya mabuhay magmuli. Nabuhay magmuli after the third day. And He rose again from the dead after the third day. And He is now at the power of God. Right hand of God. Meaning the power of God. Siya yung kapangyarihan ng Diyos. So, yun ang gospel. At kung papaano tayo, ang gospel is, tinanggap mo siya. Hindi nasayang yung mabuting balita. So, dito po nag-umpisa yun. Actually, it started in 315, pero ito yung fullness of time, nung 2,000 years ago. At ang ganda nga kasi tayo itong panahon na to. Ito yung panahon na ito. Emily Cordero kumilang. Kaya huwag mong sasayangin ang panahon na ito. Huwag nating sayangin ang panahon na ito sapagkat ito yung pinaka-exciting period ng isang buhay, mananampalataya. Ito yung pinaka-exciting period ng lahat ng mga Kristiyano. In fact, the prophets of the old days, the prophets of the Old Testament and the New Testament are excited over us. They are excited what would happen for the second coming of the Lord because it would be a difference, malaking pagkakaiba kaysa nung dumating siya because sa sunod niyang pagdating ay makapangyarihang Diyos na siya. Ihahayag na siya na nga pala talaga yun. Amen? Kaya exciting and we are preparing the way. Ito yung sinasabi ng Panginoon, Christine Daus, ng Mangaldan. Ito yung sinasabi ng Panginoon that greater things than this you shall do. Ano ba yung greater things na kaya nating higitan sa Panginoon? Ano ba yung nakakapag-preach tayo ngayon? Thousands of people. Nakakapag-preach tayo na sabay-sabay sa iba't ibang parte ng mundo na hindi nagawa ng Panginoon. Yan ang mga bagay na hindi nagawa ng Panginoon nung siya'y naririto bilang Panginoon natin. Bilang Jesus, hindi niya nagawa yun. Kaya nga sabi niya sa John 14:12, greater things than this you shall do. Hihigitan niyo pang mga bagay na ginawa ko. Ano yun? Yung bulag naglakad? Bulag nakakita. Yung pilay naglakad. Hindi po yun. Ang sinasabi niya, because the greatest miracle that we can ever do and Jesus could not surpass it is when we are far from God. Nagsisi tayo sa ating mga kasalanan at nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin. Yun ang pinaka-greatest miracle. Si Jesus hindi pwede magsisi sa kanyang kasalanan kasi wala naman siyang kasalanan. Yun yung mga greatest. Grabe. Isipin mo, ikaw na dating malayo sa Diyos, ay tinanggap mo si Jesus, naging malaya ka. Sin has no more power over us. Amen. Kaya nung dumating si Jesus, ay tuwan-tuwa ang mga anghel, pati mga anghel.
Suspense. Hindi nila alam. Basta alam lang nila kung nasa ng Diyos, pupuri sila doon. Mamaya topic natin. Nakukuha niyo po? Kung nasa ng Diyos, ang trabaho lang nila pumuri. Kung nasa ng Diyos, ang trabaho nila mag-praise, mag-worship. Bigyan ng karangalan ng Diyos sapagkat yun lamang ang kaya nating gawin. Even the angels. Mas matindi tayong pumuri at mas matindi tayong sumamba sa mga anghel. Kasi mga anghel, nakikita nila face to face ang kaluwalhatian ng Diyos. Pero tayo, no. We can still say, I love you, Lord, in spite of all the hardship and trials and temptations and disappointments, discouragements in our life. We can still, Lord, I love you. I love you, Lord. Oh, ang mga angels hindi harap-harapan, hindi. Pansinin mo, maawit ka, lumuluha ka pa, kahit na hindi mo naintindihan mga pangyayari sa buhay mo, just like Job. Sabi niya, the Lord gives, the Lord takes away, blessed be the name of the Lord. Kaya nga si Job, sabi, nakita mo ba yung anak kong si Job? Sabi ng Panginoon, nakita mo ba yun? Katulad ngayon, pinagmamalaki ka ng Lord. And the angels has all the right to praise and worship God, pero we have a better praise and worship, for the time has come, for the worst. The Father is looking for worshipers that will worship Him in spirit and in truth. Kuya Ray Taranco, magandang hapon. Pakishare na po. Hallelujah. 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 And so, the first good news that was preached by the angels. Angels muna, they were so excited over what God will do. Suspense yan eh. Even Satan doesn't know what will happen. Hindi makapaniwala si Satanas na ang Diyos mula pa noong araw, from eternity, would come in the womb of a woman. Exciting ito, kasi sa Diyos walang imposible. Kaya niyang lahat gawin kasi Diyos siya. Okay, kaya niyang lahat gawin ang mabuti kasi Diyos siya. Malinaw. And so today, let me present to you paano nagmensahe ang mga anghel. Paano sila nagbahagi ng mabuting balita. Tingnan mo ang trabaho ng anghel. Wala silang gagawing 4 na bagay po itong nilagay ko. Mensahe nila. Number 1 point. Teka muna. Basahin muna natin ang text. Luke chapter 2 verse 1 to 9 muna tayo. Nang panahong yaon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Roman Empire. Hello Beshi, magandang hapon. Yan, sige, gustong-gusto ko yung ginagawa niyo dyan sa Hong Kong, ha? Tuloy-tuloy yan. Armida Reyes Damiel, Emerson de la Cruz Santiago, Ayuk, Louis Salazar. Uy, long time no siya, Louis. Yan. Nagpalista ang lahat. Tingnan mo ito, ha? Tingnan mo ito. Ito yung hinug na ang panahon. Hininog ng Diyos. When the fullness of time has come. Pakinggan yung mabuti. If you have your Bible, you read it with me. You have your Bible apps, you read it with me. Verse 4 na. Ay, ito, 3. Kaya't umuwi ang bawat isa sa kanilang mga bayan upang magpalista. Sila po ang may unang census sa buong mundo, no? Kailangan kasi para ma-trace yung lahi nila. Ano po? Mahalaga ito. Ito ay divine ordination or divine na itinalaga ng Panginoon. Itinalaga po ito ng Diyos. Tingnan mo, pati gobyerno. Sinong emperor noon? Sinong Augustus Caesar? Ano? Caesar kasi king ang ibig sabihin noon sa Latin. Ano? Caesar ang tawag doon. Nasasakupan ng imperyo ng Roma because at that time, Rome was the greatest power. Ngayon ay ang USA. Ano? Nang si Cireneo, ang gobernador ng Syria. Malinaw ito, specific. Ano? Kasi sa Bible, pag isinulat yan, bigyan mo ng pansin. 4. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazareth, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem. Yun na. Una, yung census. Paano hininog? Para magkaroon ng katuparan, ang lahat ng nakasulat, itinalaga lahat ng Diyos yan. Para matupad lahat ng pangako niya sa ating lahat. Una yung census, para makabalik tingnan mo yan kung paano ka ginaguide ng Diyos, si Mary, si Joseph, at ang lalabas na Panginoon natin, si Jesus. Tingnan mo kung paano yung ginaguide. Look at the events of our time now.
Bakit may COVID? Iginagay tayo ng Lord palapit sa Kanya. Iginagay tayo ng Lord upang makita sa atin na may Diyos tayo. Iginagay tayo ng Lord, kaya nga when the fullness of time, hinug ka na, iginagay ka ng Lord, itong COVID na ito, guidance ng Lord ito, iginagay ka ng Lord, it's a global happening. Maraming tinatawag ng Panginoon, listen to me very well, maraming tinatawag ng Panginoon at ang tanging paraan para makuha ang tawag ng Panginoon sa bawat isang nagmamahal sa Kanya ay sa pamamagitan ng pandemic na ito. Woo! Kaya do not be caught unaware. May mga pananda, Alex Abwid, ni walang tsamba sa Lord, walang swerte o malas at hindi marunong magkamot ng ulo ang Lord. Aba, hindi ko naisip yun Walang ganun sa Diyos. Kaya itong nangyari sa atin, it was allowed by God, calling everybody who's looking for God, those who love the Lord Jesus Christ, pananda si Jesus lang, walang anumang religion, ang pananda dito si Jesus lang, sapagkat ang mga anghel ay nagpuri ng oras na ito para kay Jesus lamang, sapagkat si Jesus lamang ang magiging pananda ng lahat. Hello? Accept mo to sa puso mo. Ano mang nangyayari sa buhay mo, iginagayad ka ng Lord, palapit ng palapit, para pumuri tayo sa Diyos. At Erlinda Lumiwan Velasco, magandang hapon. Jonah Felix, miss ka na namin dito. Yan, nasa Manila pala to si Jonah, no? Tanda mo to, bawat yugto, hakbang ng buhay mo, iginagayad ka ng Lord kung ikaw ay tumanggap kay Kristo. May kung doon hindi lahat ng tao. Kung ikaw ay tumanggap at nanampalataya kay Kristo, you are being guided. Let me remind you of Psalms, sa mga nabigyan ko ng notes, wala ito. Let me remind you of Psalms 37:23. For the steps of a good man is ordered by the Lord. Bawat hakbangin ng mga taong tumatawag kay Kristo, ang Diyos ang gumagabay dito. Woo! Kung ikaw may sakit, kung wala mang laman ng wallet, kung ikaw may nadidiscourage, kung ikaw may iniwan ng asawa, kung ikaw man ay may broken family, kung ikaw man ay mayroong unforgiveness, ginaguide ka ng Lord sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ariel Torres, magandang hapon, at si Pastora, Filipinas Ilagas ng Guam, hello to you po, kasama ng inyong gwapong-gwapong asawa na si Pastor Dominador ng Guam. Magandang hapon, Ariel Torres also, hello po. So ano nangyari? So itong mga mag-asawang ito, mula sa Nazareth, verse 4, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem. Bakit Bethlehem? Ayan na. Una, the census. Sulat niyo po. Una, the census. Pangalawa, the place. Bakit Bethlehem? Kasi may isang taong ang pangalan ay Micah, na noong mga panahon na yun, dumadaan sa pagsubok ang Israel, ay nangusap ang Diyos sa kanya at sinabi niya sa mula sa maliit na bayan ng Bethlehem ay ibibigay ko ang pangako ko sa inyong tagapagligtas. Micah received the word 400 years before the birth of Jesus Christ. So specific, tandaan mo, si Lord hindi nalilito. At kapag siya nangusap sa buhay mo, specific yan. Maraming bagay na kinausap ka ng Lord ng mga panahon na yon, na ngayon lamang magkakaroon ng katotohanan ito. Do not be confused by this pandemic. Do not be discouraged by what is happening to your life. I want to remind you that God is in control of our life if you accepted and believe in our Lord and Savior Jesus Christ. Donabel Cabrera. Now, if your answer is yes, you are guided by the Lord. You are guided by the Lord. So huwag kang magtataka sa mga nangyayari. Kasi, hindi naman masisisi kasi nakuha na natin. Mainipin tayo. Nakabatay tayo sa ating nakikita. Sa ating nakaraan. Nakabatay tayo sa mas pinapansin natin ang ating problema kaysa sa kayang gawin ng Diyos at ang kanyang katapatan sa bawat isa. And everybody, there's no exempted. That's why I'm reminding each one of you, including myself,
that we are guided by the Lord. Kaya niyang baguhin ang buong mundo para sa iyo. Just like Jesus, binago niya ang takbo ng mundo para isilang siya sa maliit na bayan ng Bethlehem na 400 years before His birth. Sinabi na ng Diyos yun. Teka muna, bakit kailangan sabihin ng Diyos para ipaalam sa iyo na ang Diyos hindi nagkakamali? Para ipaalam sa iyo na gagawin niya lahat ng bagay upang daling ka sa pagmamahal niya. Woo! Hallelujah! Verse 4, sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David. Woo! Nakuha niyo yan sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Pansinin niyo rin yun sa David na yun. Tinalaga si David na maging hari sapagkat sinabi na nung paman na ang tagapagligtas ay manggagaling sa kanyang lahi. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria sa kanyang magiging asawa, hindi pa kasala, no? Na nooy kagampan, noon ay malapit ng manganak. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak. Woo! Tingnan nyo una, the census, the place, the genealogy, yung lahi. Kaya nga bakit binigyan ng pansin ng lahi? Yung lahi mo, na topic na natin to, iniingatan ng Diyos. Yung lahi ni Jesus binigyan ng pansin. Kasi ang lahi yun gagamitin ng Panginoon. Ang lahi mo gagamitin ng Diyos para makita ng ibang tao na ang pamilya mo iniingatan ng Diyos. Donabel Cabrera. Hindi lang ikaw. Kaya nga itong ginagawa natin ay pagpapaalala sa bawat isa na bit kung hindi pa nakakilala ang pamilya mo sa Lord at ikaw pa lamang, paalala ito. Bibit-bitin mo ang pamilya mo sa Lord, kaya manindigan lang tayo. Tuloy. Umuwi sila samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, verse 6, verse 7, isinilang ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Malinaw, panganay. Meaning to say, firstborn child siya sapagkat si Mary did not remain a virgin. Hindi siya nanatiling berhen. Nagkaroon siya ng mga kapatid. At ang panganay ng kapatid niya probably ay si James na nagsulat ng James, Book of James. The Lord's brother, yun ang tawag kay James. So si Mary, stop calling her virgin. Virgin lang siya nung dumating si Jesus. Kailangan maging puro. Amen. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Binalot niya ng lampin. Ops, teka muna. Tingnan niyo mga pananda, Bibigyan ko kayo mga pananda. Census, the place, Bethlehem, genealogy, King David. Galing sa lahi ni Haring David kasi hari siya ng mga hari. The child was in swaddling clothes. Ano yung swaddling? Ritasong damit. So si Jesus ay ipinanganak ng hindi handa ang Joseph at Mary. Kung kaya ang ginawang lampin sa kanya, pinagpunit-punit na damit. Ang ibig sabihin ng swaddling clothes ay hindi ordinaryong lampin ng panahon na yon, kundi punit-punit na damit. Ba't ba naman kailangan ni Jesus ng damit? Sapagkat ang lahat sa kanya. Warren de Zubel, magandang hapon. Swaddling clothes, kung inyo pong titingnan yon, ay mga ritasong damit. Yun ang kanyang lampin. So, compare your life with Jesus. Mas mayaman pa tayo kay Lord, ano? Kasi hindi niya kailangan lahat ng mga bagay niya yan. Ang kailangan niya yung puso mo. Ang kailangan niya yung pagmamahal natin. Ang kailangan niya ay matubos niya tayo. Binalot siya ng lampin at tiniga sa isang sabsaban. Ops, ano pa? Tingnan mo. Sabsaban, hindi crib. Alam mo yung sabsaban? Yung pakainan ng hayop, sabsaban yun. As you can see, madaling mong makita si Jesus. Siya lamang ang isinilang ng oras na yon na ang lampin niya punit-punit. Piniritasong damit. Pangalawa, siya lamang ang isinigang lang na sanggol. Naiiba siya, just like you are unique, just I am unique. Naiiba siya, siya lamang isinilang sa sabsaban, pakainan ng hayop. Hello? Hello po, Bishop Rico, kalang yan. Sa pakainan ng hayop. Bakit? Tingnan mo, pati mga bahay ayaw siyang tanggapin kasi puno eh. Hindi nag-advance booking si Mary.
Hello, Ate Alice Rosario ng Bunuan. Ano po? Hindi nag-advance booking si Mary. Wala silang matuluyan. Bakit? Hindi handa. Bakit? Yung pagkaka-born again ba natin? Pinaghandaan natin? Hindi. Na-invite ka ng kaibigan mo. Naiyak ka. Nakapagbuklat ka ng Bible. Ano ba yung mga pamamaraan kung bakit ka nakakilala sa Lord? Na-sharean ka ng Facebook. Live streaming. Ka-office mate, kaibigan, kapatid. Hindi naman natin pinili ito eh. It so happen na yung hinihingi ng Diyos sa atin by grace ay natagpuan sa atin. Ate Rita, magandang hapon. Ang ka-classmate ni Ate Virgie, magandang hapon. Kasama po ng inyong gwapong asawa. Nakita ko na yung picture ng asawa niya, ano? Si Kuya Danilo. Ayan. At ang inyong anak. Nakita ko po kanina sa Facebook. Kaya invite niyo ako sa Facebook. Ano? Share na po. Share. Come on. Just share the live streaming. Okay. So, I want to tell you this. Nagpakita ang mga anghel ng mensahe galing sa langit sa mga taong mabababa ang loob. Bukas po yun. Pero ngayon, ang ating kukunin ay ang mensahe ng mga anghel na ito na, alam niyo po sa totoo lang, ang daming beses ko nang preach ito, but as I preach it, ganado ako lagi, magkakaiba ang dating, ano? Ganyan ang salita ng Diyos. Ilang taon na ba akong pastor? 27 years na. Pero every December, ang pinipreach ko po most of the time ay Christmas message, but this one, it's different again. Di ba? It's different. Number one point. Ang mensahe ng mga anghel, nang sila ay nangaral, message nila, number one, ang unang sinabi nila, verse 10, basahin na natin. Tuloy po muna natin sa 8. Sa lupain din nyo na may mga pastol nasa parang, tingnan nyo, kanino nagpakita? Sa mga ordinary shepherds. Sa mga ordinaryong tao na nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Woo! Kanino nagpapakilala si Lord? Sa mga ordinaryong taong katulad natin na matyagang, nagbabantay, nagpapagod. Tanong ko, ba't ka naghahanap buhay? Para sa sarili mo? Hindi eh. Para sa anak mo eh, para sa pamilya mo eh. Ba't ka nagtitiis ng ganyan? Bakit? Kasi nasa pamilya mo eh, para sa pamilya mo eh. Hello? Tumigil ka na lang sa pagtatrabaho kung sasarilinin mo yan. Walang nabuhay mag-isa. Tingnan nyo to, ang galing nagpakita mga anghel sa mga pastol. Mabababang loob. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila. Ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon, natakot sila ng gayon na lamang. Natakot. Siyempre naman nakakita ka ng angel eh. Ang tanong, bakit madalang na angel ngayon? Katulad ng tanong ko sa inyo, bakit halos tumingala ka sa langit ngayon? Halos wala ka nang makitang tala. At kung may mga nagtitwinkle dyan, magdadalawang isip ka kung tala o satellite yan. Bakit? Because of the environment. Hindi ka na halos sa Hong Kong, wala ka na makitang tala because of the smog, the smoke. Hindi ka na halos makakita kasi because wala nang puno. Puro usok na taas natin. Yun din ang sagot. Bakit madalang ang mga anghel ngayon? Una, may Bible na. Amen. Pangalawa, because of the corruption of the world. Ang dumi na yun. Amen. Sumagot ang anghel, huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita. Sino ang unang nag-preach? Mga angel. Para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpo ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban, biglang lumitaw sa tabi ng mga anghel isang malaking hukbo ng kalangitan. Una, isang angel, probably Gabriel, archangel, the chief messenger ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos.
Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Woo! Hoy, makinig ka maigi, mga kapatid. Kapag nakilala mo ang Diyos at tinanggap mo si Jesus, tuwang-tuwa sa iyo si Lord. Mga taong kinalulugdan niya, ako na ang magsasabi sa inyo ayon sa talatang ito, na ang anghel ay nagsabing kinalulugdan tayo ng Diyos. Hindi si gobernador ang natutuwa sa atin. Hindi ang Presidente Duterte ang natutuwa sa atin sa pagtanggap natin sa Panginoong Hesus, kung hindi ang Diyos ang natutuwa sa atin. Amen? Nang makaalis na ang mga anghel pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem. Tuloy natin yan bukas. For today, una, ano ang mensahe ng mga anghel? Ano ang mensahe ni Jesus sa atin? Amen. Kasi lahat yan paturo kay Jesus eh. Papunta lahat kay Jesus, tingnan niyo yung 15, no? At sila ay nagtungo sa Bethlehem upang tingnan na nila ang binalita sa kanila ng Panginoon. Lahat ng nangyayari sa atin yan, papunta lahat kay Jesus. Wala kang sasarilinin. Wala kang aangkinin. Bakit? Kasi yung tuwa galing sa Diyos at ibabalik mo ito ng may pasasalamat sa Diyos. Therefore, ang Christmas season, therefore, ang pagkakakilala sa Diyos ay una, aalisin sa iyo ang takot. First point, refreshing message. Nakaka-refresh. Inaalis yung mga takot sa buhay mo. Si Jesus nagtatanggal ng fear, nang si Jesus ay naglalakad sa tubig, sa ibabaw ng tubig, ay nakita ng mga alagatan na sabi, multo, multo, shin, arboleda. Multo, multo. Sabi niya, no, it is I, do not fear. Si Jesus, una mong makikita sa mga taong tumanggap kay Kristo, inaalis ang pinakauna yung takot. The fear of the unknown. Fear of death, fear of hell, fear of Satan. Ang unang tatanggalin, kapatid, ay yung takot. Naisahan tayo nung biglang bumuga ang pandemic ng Marso. January pa lang naririnig natin, di natin pinapansin. Pero nang dumami na ito, doon na tayo nagkanta takot-takot. Kaya nga sabi ko sa inyo, naubos ang alcohol sa Pure Gold. Naubos ang alcohol sa mga sa mga convenience store. Naubos ang alcohol sa parmasya. Hindi ko malaman kung saan nagsipunta ang mga alcohol na yan. Pero isa lang ang alam ko, marami sa atin inalihan ng kaba at takot. Hello, Tessie Di Vera Aliado. Pakishare niyo po ang video na ito for the benefit of those of your friends and loved ones na hindi pa nakakilala sa Lord. Tandaan mo ito, kapatid. Hindi sakit ang magpapatakot sa iyo. Hindi ang kamatayan. Inalis na tayo doon, sabi ng Galatia. Inalis na tayo sa mga takot na ito. 4:5 sa is. 4:5 sa is. Talata ng Galatia. Tayo ay inampun na bilang mga anak. At bilang mga anak, inalis na sa atin ang takot. Yes, amid the pandemic, the Lord is still faithful. Tama po, Ate Aida ng Japan. Napakabuti ng Diyos. Oo, naisahan tayo, pero habang tumatagal, kita mo ngayon, no? Parang trangkaso na lang sa atin ng COVID, pero ingat-ingat pa rin. Sumunod pa rin tayo sa batas ng gobyerno. Iwas-iwas muna sa mga karaoke, videoke. Iwas-iwas muna sa mga party. Angel Cervantes, good afternoon sa iyo. Mga young people, pag nagkasaya na, nagkakadikit-dikit na. Kaya dito po sa church, pinauuwi namin kaagad. Mahirap na. Diba? Number 1, refreshing message. Number 2, redemptive message. Ang mensaheng ito ay mensahe ng mabuting balita ng pagtutubos. Redemption, great joy to all people. To all people. Sa lahat ng tao. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang mensahe ng mga anghel ay sabi sa lahat ng tao. Basahin natin ulit. 10. Ngunit sinabi sa kanila mga anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Hello? Look at December. Ang daming masaya. Sa Divisoria, hindi mapigilan ang tao.
Para bumili ng pang-aginaldo. Sino ang nagsabi nito sapagkat ang panahon ng Pasko ay may espiritu ng pagbibigay? Kinomercialize nila sapagkat ang tao talagang pag dumating si Kristo sa buhay mo, hindi mo mapigilan ang hindi magbigay. Salamat po sa inyo na nagbibigay. Salamat po sa inyo na nagkakaroon kayo ng personal at pangkalahatang espiritu na nag-umpisa sa ating Diyos Ama sa langit. For God so loved the world that He gave. Tinubos ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Ang sabi doon, paano? Paano niya tinubos? Siya ang magliligtas. Magliligtas saan? Sa ating kasalanan. Tandaan natin, ang kasalanan ay pwede nating i-define na ang paglayo ng tao sa Diyos. God really cares for us. God really showed His love towards us. Pero ang tao nang wala si Kristo, lalayo yan sa Diyos, whether you like it or not. Ang susi lamang ay makilala mo ang Panginoon bilang tagaligtas. He is the deliverer. Siya yung sacrifice natin, siya yung magtutubos sa atin. Totoo yan, Ate Rita. Lahat po tayo, pero nung napansin natin, kinuha ng Diyos ang attention nating lahat. At salamat sa Diyos, Ate Rita, Tessa Dubluis Paradero. Kung wala ang pandemic, hindi ko kayo makikilalang nagmamahal sa Diyos. Ryan, bigyan mo nga akong tubig, anak. O, tingnan nyo, kung hindi tayo nag-livestream, kung hindi nangyari ang pandemic, makikilala ko ba si Ate Virgie Rosario Kawili at ang kanyang gwapong asawang si Lino? Ang Abwid family. Grabe magmensahe si Ate Malu, napakahaba. At talaga namang binabasa ko isa-isa. Bakit? Kasi masarap may manalangin sa mga taong hindi mo nakikita na pinadala sa iyo ng Panginoon. Padala po kayo ng Panginoon upang mailapit kayo ng Diyos sa trono. Kanyang nag-aabang lang siya para sa atin. Sa kanyang tronong nag-aabang lang siya. MJ Velasquez. Number 1, the message of the angel, heavenly message, number 1, it is a message of refreshing. Number 2, Ate Cynthia Barbosa, it is a message of, thank you, it is a message of redemption. Malaking pangako, kapatid, tinanggap mo si Kristo, hindi ka mauubusan ng pag-asa sapagkat ang Diyos, ang dami pang pangakong gagawin sa buhay ng bawat isa. Hello, Maria, Bonivi Sereno Romero ng Tayug. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ang sarap ng mensahe ng mga anghel, although they could not understand what will Jesus do with us. WWJD, what will WWJD to us? Yan, what will Jesus do to us? Excited sila, pero sa kanila, kung nasaan ang Diyos, nararapat lamang purihin. Nararapat lamang sambahin. Do not look at your problem. Maraming teaching ginawa ang Lord sa atin. At habang hindi natin natututunan ito, tayo ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Please, always have a spirit of, number 1, fear not. Number 2, refreshing. Lagi yan, pag nasa iyo ang Diyos, dapat ikaw lagi ang saya ng pamilya. Hindi, ano ba naman yan? Yung mga ganon eh. Ang tamad-tamad mo naman, anak. Huwag ganon. Anak, alam mo, pasisipagin ka ng Diyos. Yung mga ganon. Hallelujah. Always magbigay ka ng refreshment. Parang yung isang istorya nung isang nanay, yung kanyang anak. Yung istorya ng anak at nanay. Sabi nung ina, anak, masakit ang ulo ko. Halika na, pray tayo. Pray tayo.
Pinag-pray niya, in the name of Jesus, Lord, pagalingin mo ang nanay ko, yung sakit ng ulo ng nanay ko, pagalingin mo, Panginoon. In Jesus' name, amen. Ano, Nay, kumusta? Kasi topic natin refreshing. Ano, Nay, kumusta? Masakit pa rin anak eh. Hilot uli yung anak. Siyempre, mahal niya yung ina niya. Hilot uli. Sabi niya, Lord, in the name of Jesus, mahabag ka po sa nanay ko. Lord, pagalingin mo, sakit ng ulo. Amen. Nay, kumusta? Masakit pa rin anak. Sakit pa rin eh. Yung ano. Hilot uli ang anak. Hilot. Sabi niya, anak talagang masakit eh. Bumunot yung anak niya ng wallet eh. Sabi niya, pinakita sa ina. Dito masakit anak. Nakapikit eh. Pinatong yung 1,000 dito. Sabi niya, nagmulat kasi nagbago eh. Sabi niya, uy, nakita niya 1,000. Sabi ng anak, ano na, masakit pa? Konti na lang. Konti na lang yung sakit. Bumunot uli ng 1,000. Lagay sa kabila. Masahe. Ano ang nanay? Masakit. Dito na, wala na. Nandito naman. So, bumunot uli ng 1,000. Nilagay naman sa batok. Ano, nay? Magaling ka na, nay? Sabi niya, parang nasa likod na. Dito, anak, sa balakang. Nagkumuha ng 2,000 nilagay sa balakang. Parang salon pass. May ano, nay? Kumusta na? Wala na, anak. Ang galing ng Lord sa buhay mo, anak. Isipin mo, kaya sumasakit ang ulo, hindi mo lang pala binibigyan. Kaya kayong mga anak, marunong kayo magbigay sa mga magulang nyo. Hallelujah! Mahala nyo, kaya sumasakit-sakit yan. Yung mga ulo ng mga yan, kaiisip ka pa budget. Woo! Sige na, bunot na. Tandaan nyo, ang Pasko, panahon ng malulutong. Amen. Malulutong na 20, 50, mahiya naman na kayo kasi 20 ngayon, may kwan na eh. Coins na, nakakita ko, pinakita sa akin ng wife ko kasi sa bangko. Oo, tama ka, Junel, kaya matuto ka ha. May bagong gamot ngayon na sinasabi si Junel. Magandang pangalan ng gamot, Paracetamol. Chechebiyag, Minsan kasi puro ka spiritual, kailangan mong makinig. Ang isang taong gustong magbigay ng saya, gagawa lahat ng paraan niya. Tingnan mo ang Diyos, gumawa pa ng paraan, pinababa niya yung mga anghel. Yung una, isang anghel. Nung napansin yung isang anghel, di mga tiis ang Diyos, dinamihan niya, hukbo ng mga anghel. Kaya mag-isip-isip na kayo, nangaabutan ninyo. Amen. Malaking refreshing yan. Next, redemption. Number 3 ay, 5 na. Pero tapusin natin, revealing message. Lahat po yun, lahat ng gagawin mo, paturo lahat sa Lord. Tandaan mo, ang mga anghel, sabi niya, doon sa Bethlehem, makikita niyo ang tagapagligtas. Hello? Hindi tayo ang magaling dito. Walang magaling na pastor ng Pangasinan Eagles Network. Ang iisa ang magaling na nasa pagitan natin sapagkat ang sabi ng aklat ng Bible, kung saan 2, 3 nagtatagpo sa iisang bagay, nandun ang Panginoon. Hallelujah! Magre-reveal, bubuksan yung puso mo, makikita mo. Ang Lord hindi mahirap hanapin. Madali siyang mahanap. Siya lamang ang sanggol sa Bethlehem na tagpi-tagpi ang lampin. Siya lamang ang sanggol sa Bethlehem ng oras na yon na madaling hanapin sapagkat siya lamang ang merong crib na naiiba sa lahat. Wala nang iba. Katulad mo, unique ka. Siya lamang ang nandun sa sabsaban, sa pakainan ng hayop. Huwag mo sasabing mahirap hanapin ng Diyos kapag ang mensaheng ito na galing pa sa langit na ating tinatamasa sa mga oras na ito. Makinig kang maigi, Jerome Mamusog. Ang Diyos madali mong makita sapagkat ang sabi niya, nandun siya sa Bethlehem. Hahanapin mo ang Diyos, nandito sa Bible. Kaya nga, makikita niyo sa Bethlehem, ang ibig sabihin ng Bethlehem, house of bread. Ang ibig sabihin ng house of bread, it was an appropriate
place for the bread of life, which symbolizes provision. Lahat ng hinahanap mo sa buhay, siya ang magbibigay. Ang ganda na. Lahat ng hinahanap mo sa buhay, si Jesus ang magbibigay. Lahat ng hinahanap mo sa buhay, siya ang sa iyo ay gagabay. Sapagkat siya ang bread of life. Woohoo! Huwag ka nang maghanap-hanap pa ng ano pang religion, makikipagdiba-dibati ka pa. Malinaw na sinabi ng mga anghel, Meli, Silan, Abrahamsen. Malinaw na madali mong matagpuan ang Diyos na nagmamahal sa atin at tagapagligtas natin na magpro-provide at siyang lahat may kakayanang magbigay sa atin. Madali mo siyang makilala. Punit-punit ang kanyang mga lampin. Nasa sabsaban ng batang ito. Hindi siya katulad ng mga ibang bata na isinilang na marangya. Pinili niyang isinilang. Nang naiiba katulad mo, naiiba ka. Madali mong makita sa iyo ng pamilya mo kung nasa iyo na si Jesus. Sapagkat you are refreshed, you are redeemed, and you have a revelation. Woo! Lastly, last point. Matatapos na natin. Wala naman akong kasunod. It is a resounding message. Ang mga taong ipinanganak sa kanila ang Panginoong Jesus, marunong magpuri. Pansinin natin yung sa 13 and 14. Kung ano man ang kinalalagyan mo sa buhay ngayon, dapat praise the Lord. Nandiyan ba kayo? Dapat ano man ang nangyayari, may arthritis, may gout, masakit man ang likod, masakit ang mga likod, inuubo man, praise the Lord pa rin. Lord, itong sakit ng aking tuhod, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, praise the Lord. Malay mo kung sa iba binigay yun, baka murahin na si Lord. Pero sa iyo binigay, inalaw ng Lord, mangyari yun, nakukuha mo pa rin mag-praise the Lord, Alvin Dugay. Amen. He can supply everything. Ang mahalaga sa Kanya, mapalapit ka sa Diyos. Hindi, sasambahin mo lang ba ang Diyos kapag magaling ka? Sasambahin mo lang ba ang Diyos kung puno ang wallet mo? Sasambahin mo lang ba ang Diyos kung magandang takbo ng buhay mo? Pinakamasarap sumamba sa Diyos. Hindi mo alam nangyayari sa buhay mo. Meron kang nararamdaman, pero nakukuha pa rin sumamba sa Lord. Sapagkat ang last point ko, a resounding message. Pinakamasarap kaya lumapit sa Diyos kapag mga bagay hindi mo na naiintindihan sa buhay mo. Ay nako, tingnan nyo yung 13 and 14. Luke 13 and 14. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang tingnan mo malalaking hukbo ng maraming anghel ng kalangitan nagpuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. May gout at wala, Kuya Danilo, purihin ang Diyos. Mag-ayos sa pagkain. Bawal ang mayurik, kambing, mapulang karne, bawal ang sardinas, bawal ang canned goods, soft drinks, marami ng bawal, Kuya Danilo. Purihin ang Diyos. Marami mang ipinagbawal na pagkain sa mga may arthritis, sa mga mayroong sakit, maraming ibinabawal na huwag lang ipagbawal sa iyo at huwag mong babawalan ang sarili mong pumuri sa Diyos. Woohoo! Merry Christmas din, Meli, Silan, Abrahamsen. I'm the sister of Ate Medi. Opo, ninang ko sila sa kasal. Ninang namin sila sa kasal. Si Ate Medi at saka si Kuya Dan de Rojas. Yan. Kumusta niyo po kami? Yan, Ate Meli, Silan. Oo, kaya pala, Abrahamsen. Kaano-ano nyo po kaya si Abraham? Ano po? Arbe Bustamante, magandang hapon. Shin Arbuleda, praise be the living God. Yes! Masarap magpuri sa Lord yung ganito. Lord, hindi ko naintindihan nangyayari sa buhay ko. Sakit ang likod ko, Panginoon, yung magulang ko. Ano ba ang ginagawa sa buhay? Pero Lord, salamat sila yung mga magulang ko. At pupurihin kita kahit hindi ko naintindihan ang lahat ng ito. Blessed be the name of the Lord. Yung mga anghel, hindi nila alam ang masaktan. Yung mga anghel, kitang-kita, nagkakamot ng ulo, maging si Satanas. Malaking kalinlangan ang pinaggagawa ng mga taong itong tumanggap kay Kristo. Tumutulo na ang luha, masakit na ang katawan, pumupuri pa sa Diyos. Diyos ko po, ang sabi, kinalulugdan ka ng Diyos. Paano mo mapapaliwanag yung may sakit kay kinalulugdan ka ng Diyos? Sige nga, explain. Josephine Lanuza.
Kasi nakita ng Diyos na makakayanan mo yung sakit na yan, makakayanan mo yung problema na yan, nang magpupuri ka pa sa Diyos at sinasampal mo ng kaliwat kanan si Satanas sa ginagawa mo yan. Ano sasabihin? Nakita mo? Nakita mo yan si Rosella Colio? Tingnan mo yan, pumupuri pa sa akin. Are you still there? Are you still there? And as I end up today, may 4 na mensahe ang langit. Jesus came as our refreshing. Jesus came as our redemption. Jesus came as a resounding praise. And Jesus came as a revealing message. Gustong magpahayag ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka kayang kontrolin. Kaya niya isupply ang lahat sa buhay mo. He is the bread of life. And He wants to reveal Himself to you if you will give Him the chance. This is the heaven's message of Christmas. Mga anghel ang nagsabi nito. Although they could not understand it, but they knew God. Pag-usapang tao na na umuusal ng Panginoong Jesus, hindi ka kayang tiisin ng Diyos. May hihigit pa ba sa isang taong may problema at nagpupuri sa Diyos? Wala na. Wala na. Pagpalain tayo ngayong hapon. This is the message of heaven, preached by the angels of Jesus, of what Jesus will do to our life. And the time is now. When the fullness of time has come, panahon mo na ma-enjoy mo ang relasyon sa Panginoon. You will be refreshed. Amen. God will reveal to you. Magpapakilala pa ng gusto ang Diyos sa iyo. Number 3, tinubos ka na. Nagpapakilala na siya. And number 4, magpupuri ka. God bless you all, guys. Salamat sa mensaheng ito ng mga anghel. Pagpalain tayong lahat and share the gospel of heaven. It is now on earth. It is now on you. By the power of the Holy Spirit, you can refresh others. You can bring people to the Lord. The Lord will reveal to you and you will have a heart to praise. Ang magkakapatid, pagkakasundo-sunduin ang pamilya, aayusin, bubuuhin sa pamamagitan mo. Walang imposible sa Diyos. Tayo'y manalangin. Panginoon Diyos, napakabuti mo sa aming buhay. Pinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng nanood, magsishare at makakapanood nito. Even in replay, i-touch mo sila ng iyong banal na Espiritu, i-refresh mo sila. Magpahayag ka, Panginoon. Matuto silang magpuri, magpasalamat, sumamba sa iyo. At higit sa lahat, ikaw ang aming tagapagligtas. Wala nang iba. Ikaw lamang isinilang sa sabsaban. Ikaw lamang ang may pulit-pulit na lampin. Wala nang iba. At Diyos, nagpapakilala ka sa mga taong mabababa ang loob. At Lord, di namin maunawaan, pero sa amin ka nagpakilala. Salamat sa bawat pamilya, salamat sa bawat isang nanood ngayong hapon. Tugunin mo sila ng ayon sa iyong kalooban. Let your will be done in your life. The life of the Lord, Jesus Christ, be upon you all. In Jesus' name, amen and amen. God bless you all, guys. At dalangin ko ay pag na-bless kayo, ay pakishare nyo na lang po. For the benefit of our loved ones, our friends. Diyan po sa Facebook ninyo. Use Facebook for the Lord. Sana makita natin ang ating mga mensaheng yan para sa ating mga kaibigan. And please, message nyo sila. Sabihin nyo, you care for them. Refreshing. Kumusta ka na, kapatid? Kumusta nyo sila? I-message nyo sila. Yung mga matagal nyo nang hindi na may message. Pag-pray nyo, i-message nyo sila. Kumusta ka na, kapatid? Hindi lang Merry Christmas na copy-paste. Ano yung bang galing sa puso mo? Be a refreshment to everyone. Lalo na po sa Facebook. Gamitin natin ang Facebook Messenger para magdala tayo ng refreshing sa bawat isa. Salamat po. The Lord is faithful to His people. See you again tomorrow for point number 2. Amen? Pagpalain tayo ng Panginoon. The Lord be with you all. Sabi nga niya, lubos kang kinalulugdan ng Diyos, ikaw at ang iyong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakishare na lang po.